To obey God, it is part 2, no? Ako na ning giwali last week ang part 1 and ato ning padayonon, ato ning humanon karon, reasons to obey God. Unsa may mga rason nganong atong sundo ng Ginoo? Mag-faithful ta sa atong pagkakristohanon. And Matthew chapter 22 verse 37, ako basahon, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandments. Now, sa atong mga Kristohanon, it is very clear in the Bible, ang atong higugmao nato ang Diyos, labaw sa tanan sa tibok natong kasing-kasing, and this is the first and great commandments. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa mga tao, sa ilang gugma Ginoo, sa ilang pag-anhi, pagtambong sa afternoon service. Lord, ako nag-pray nga imo sila Ginoo nga balusan. Imo silang i-bless Ginoo. Ako nag-pray nga ikaw mag-bless sa ilang kasing-kasing karon, samtang silang magpaminaw sa imong pulong. Itugot Ginoo nga sila mapanalanginan niini. Ayaw itugot Lord nga aduna ko'y masulti nga dili maka-edify sa imong mga katawhan. Lord, salamat sa mga ushers, sa young people, sa akong kadaugan, ganinang buntag, first and second service, sa mga special numbers, sa choir members, ushers, sa song leader, sa tanan Ginoo nga nag-participate, doon ay gihimo, ang among nag-control sa sound system, sa tanan Ginoo nga mga tao nga imong gigamit. Lord, thank you sa imong paggamit nila. Kung Lord, nag-pray nga ikaw mag-bless kanila sa mga Kristohan yung Ginoo nga nag-invite o mga visitors, mga tao nga imong gigamit, nag-drive, o guban pa nga ilang imong gigamit, Lord. Lord, ako nag-pray ka mag-bless ka namo karon ang akong pagwali, wala ko mahimo kung wala ka Ginoo. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, the first and great commandments nga atong higugmaon ng Diyos sa tibok natong kalag, o gunahuna, o gato siyang sundon. But why we need to obey Him? Now, atong kita ni aging akong atong ning gihisgutan. Number 1, because God created us. Ang Diyos naghimo nato. Siya ay nag-design ka nato. No? O it is not the will of God ang tao, no? Dili ta mo sunod sa Diyos. Mahimo ang tao magmiserable siya. Now, gikinahanglan nga musunod ta sa Diyos kay siya naghimo nato. He designed us. Iyat ang gidesign and creation nga adunay Diyos nga magdumala ka nato nga atong sundon. Kabalo siya unsay pinakamaayo sa tao. Young people, it is not the will of God. Pinakamaayo nimo nga mag-faithful ka sa imong pagkakristohanon. Amen? Usahay magunahuna sila, magunahuna usay ang tao nga murag miserable siya ko mag-faithful siya sa Ginoo. You are wrong. You become a miserable person in your soul, in your spirit, when dili ka mo sunod sa Ginoo. Now, Kristohanon nga malipayon, gibless sa Ginoo, spiritually, materially, ang iyang trabaho. Those people nga iyang gipangita ang Ginoo sa kabubuton sa Ginoo sa iyang nga kinabuhi. Through reading the Word of God, ug pinagi sa iyang pag-ampo. Kung yung pangitaw ng Diyos sa imong kinabuhi, Pastor, unsaon ako nga bakaplagan ako ang kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi because I know that God, siya mo'y naghimo nako, siya'y nakabalo unsay pinakamaayo nako. Now, you need to give time reading the Word of God. Amen? And you give time praying what is the will of God sa imong kinabuhi. Number 2, God has goodwill toward us. Ang plano sa Diyos maayo para sa matakos ka nato. Every one of us, God has a plan, a very good plan. Plano nga nindot kayo. Pero ang tao dili usahay may tabo ang plano sa Diyos because we disobey God. Usahay pag-iunta sa Ginoo mga problema because God wants us to, to mature sa atong kinabuhi. Unsay naagian nimo garon is the part of God's program. Nga moabot ka niya na aron mahimo kang hingpit pagdawat sa mga panalangin. Sa una wala ko kasabot nga nung bisag asa ko
Grabe nga struggle sa akong panginabuhi. I went to Cebu City and find a job. Lisod yung ko makatrabaho. Ang akong matrabahoan, kanang mamaligyag floor wax, patang paitag yun. Grabe, trabaho ko sa Metro Gaisano. Grabe yun. Ang akong sapatos sinatag sa manghod ni Lauro. Init na kaayo kay wala ko'y medyas. Grabe yun nga kahago. Kadlawon pa, mumata ko. Hantod, matulog ko alas 12 na. Mumata ka alas 4. Mawagi na. Niya, perting yung looya sa trabaho. Bisag kaon, lisod. Pero akong karon, I know why God allow me nga muagi ko niya ng mga kalisod because God, He wants to train me someday. Amen? Now, Christian, saligi lang ang Diyos, tuhoy ang Diyos, pasalamati siya because God has goodwill toward us. Doon na siya maayo nga tumong sa atong kinabuhi. Sunda ang Diyos, kaya ang iyang plano, maayo kayo para kanato. So, dili ta mo supak sa Ginoo. Musunod to sa Ginoo because His plan is, maayo kayo sa atong kinabuhi. Number 3, God knows what is the best for us. Kabalo ang Ginoo, unsay pinakamaayo nimo nga bana, kinsay pinakamaayo nimo nga asawa. Amen? Ay, kita nga tao, ang tong tanahon, physical appearance yun, sige. Ani kay gwapa kay ni pastor, mao gini kabuton sige no. Ani kay gwapo ni, unya madasmag na ang ilong ana mahiwi. Kay ngo nagkag nasayop manday ko, no? Sa tuhuin lang gid ninyo ang Dios nakabalo sa tanan. You need to pray. Hindi man po pwede nga mayong kag sanggutot kinsay matunong mauni kabubuton sa Ginoo. Ayaw po dingon na. Na Lord, give me a sign. Ning misita ko ni Jima sa una, ko Lord, give me a sign. Ang akong permiro nga sign nga ang iyang ginikanan dili isog. Nga ako makita nga welcome ko. Pagbisita na kustubaran, wala si Jima dito sa Pagadian. So si ko pray, Lord, give me a sign. Ingon si Mama Ining, kami makita ni Jima, ingon siya, githatod ko niya sa, kaya wala man siya, wala rabadridong, si Jima. Paglanat na, pag uli na ko, gihatod ko niya sa dalan. Wasi mo lakaw kung wala ko kasakay o sa motor. Ingon siya, balik ba ha? Utan-awa na. Because I'm asking the sign. Kamo, nangayo na mag-sign o na, minyo na. You need to pray and read your Bible. Pastor, saan man ikabuton na si Ginoo? Unbeliever man klaro na kaya ng Bible, dili nakabuton si Ginoo siya. Doon misa na young people, ingon siya, ang yang tawag na ko, Kuya Bado o Kuya Yukom siya. Yung amon siyang gina, Merlin, may ngalan, Merlin, di nakabubutong sa Ginoo, katanawa na, palahubog na, unbeliever man na. Bisyoso kisa, bisag bisyoso ni, pero, kuan man ni, Diyos nun. Abagoy bisyoso nga Diyos nun. Ambot lang ninyo, kamo po mga laki, unsa mo nga buta mo, dagang gwapa din eh. Kamo po mga babae, unsa man mo kadagang gwapo din eh. Ampo sa Ginoo, salamat ka nga po mo maminyo. Kaya ang Ginoo, dili na kabubuto sa Ginoo, inig kaminyo nimo, magbasol ka. Amen? Pag kanindot kayo, ako yung nagay si Jer, kung ako pa ibabuto ni mo Jer, no? Ako yung magpili ni mo. Kinsa mo pangasawon, kaya po siya, batia po na ana, ay, wala man nas Bible pod. Diba? Diba si Isaac? Pero, naman, di man ko magbuot. Amen? Ang puigi rin tao na ninyo. Ayaw ninyo iburyong-buryong na inyong kinabuhi. Ma-life sentence mo na. Now, God knows what is the best for us. Kabalo ang Ginoo sa pinaka-the best na ko nga trabaho. Unsa because God is designed us. Siya naghumol sa atong utok. Right? Kabalo ang Ginoo unsay pinakamaayo nato. Every one of us is unique. Amen? Unique matagusan nato eh.
walay tao nga walang pinangga ta sa Ginoo. Doon na tayo abilidad nga wa sa uman. Number 4. Dinita sa number 4. If we obey God today, this is number 4. If we obey God today, then God will open up exciting new opportunities for us later. Kung musunod ta sa Diyos, ang Ginoo na step by step ang Ginoo. Kung musunod ka sa Ginoo dinhi, He will lead you a better place for you. And again, musunod ka sa Ginoo, dadon na sa Kanya sa pinakamaayo pa. In Luke chapter 6 verse 10, he that faithful is that which is least is faithful also in much. You cannot be, God cannot bless you unless imong gihimo ang kabubuton sa Ginoo karon. You cannot say, Pastor, unya ra ko mga lagad sa Ginoo kung mauna ni. Unya ra ko maghatag og tithes kung mauna ni akong income. No, you start today. Amen? Pastor, unya ra ko gyud mag faithful og simba kung kanang maplastar nako. You must start today. You cannot expect nga ang Dios mag-open siya nindot nga oportunidad. Kung dili ka mag-faithful, di mo sundon ang Ginoo karon, sunda siya karon, o ang Diyos bahala na sa sunod. Now, kung musunod ka sa Diyos karon, ang Diyos mo payal nimo og mas dako nga opportunities sa unahan. What is your standing today? Dili mausab kung dili ta musunod sa Diyos karon. You cannot say, unya ra ko mag-faithful kung maabot na ako ni akong goal. Unya ra ko mag-faithful kung mag-graduate ko. No, you are sorry. Pag faithful sa Ginoo karon, o ang imong kahimtang i-bless sa Ginoo. Okay? Now, si Lot sa diha mibiya sa ni Abraham. Si Lot sa diha nga mibiya siya kang Abraham. Dito siya nagpuyo sa wicked nga syudad. He backslide. He does not obey God. He stopped obeying God. Sa diyang si Lot nagkuyog pa siya ni Abraham. Madala siya ni Abraham siguro sa pagsimba, sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. But when Lot ni bulag na siya ni Abraham, ni backslide siya. Ni palayo siya sa Diyos. Apan sa diya nga nadapa siya ni Abraham, nakita na to ang blessing ni Lot, right? Pero deep in her heart, dili gyud nakapundar ang pulong sa Ginoo, wala gyud. May ang people na balaka ko, kung dinhi pa mo mag-faithful mo sa Ginoo, but I don't know kung wala na mo, magkatrabaho na mo, daghan na mo kwarta, unsa kay mahitabo sa inyong kinabuhi. Dapat we are responsible in our Christian life. Dili kay ang atong mama, ang atong papa, ang atong igsuon, atong lola, atong lolo, magsige gingon, hoy, mata na kay simba. Nyawa na si mama si papa. Tuwa na ka, nagtrabaho na ka sa layo nga lugar. Wala na si mama nga may, hoy, basa na sa Bible. Hoy, pag-ampo na. Anay tabo ni Lot, ingon ni Ana. Sa diyang ni-bless na siya sa Ginoo, ni-bulag na siya ni Abraham, o dito na siya sa Sodoma, Gomorrah, nagpuyo, ni-backslide siya. Nahimo siyang materialistic, labaw na sa iyang asawa. You know what happened? Ang naitabo nila, he lost everything. He lost everything because he disobeyed God. Young people, remember this. Christian, remember this. If you want God's blessing, obey God, sunda ang Ginoo. When God will be blessed ka sa Ginoo materially, when God will iya kang i-promote, follow the Lord. Sunda gihapon ang Ginoo. Ayaw pagbiya sa Ginoo. Amen? Young people, na balaka ko ninyo, inikahuman ninyo giskwila mo, trabaho na mo, basig malimot na mo sa Ginoo. Nakita na mo, okay na mo, sa una ra to. Then you will realize kung wa ang Diyos, wala gid kay mahimo. Now si Abraham, masinugtanon siya sa Diyos. Sa diha nga gamay pa yang pamilya, sa diha nga gibless na siya, sa diha nga gibless na siya pag-ayo, si Abraham wa tato makita nga si Abraham nibiya sa Diyos.
he always followed the Lord. And si Abraham, naghatag ang Ginoo niya new opportunities. God bless Abraham more and more. That's the promise of God. Maigsoon ko sa Ginoo, if you read the Bible, ang promise sa Ginoo that He will bless you more and more. Amen? Now, Christian, labi na kamo kung gisugdan ng tagpanalangin sa Ginoo materially, you must be careful about materialism. Ayaw unaha ang mga butang ng kalibutan na unaha ang Diyos. Sunda ang Diyos kay mahatag siya bag-o nga mga oportunidad kung mupadayon ta sa pagsunod niya. Okay? Number 5, if we disobey God, our children will follow our example and disobey God also. Now, kung anong musunod ta sa Diyos, ato sing sundon, kay kung dili ta musunod sa Diyos, ang atong mga anak, musunod sa sila, nga dili sila masinugtanon sa Diyos. If you are a parents, when you follow the Lord, your children also, mostly to them, will follow the Lord. Pero sa diyang ma-withdraw ka, di na ka musunod sa Diyos, ang imo sang mga anak mo disobeyed sa Diyos. And Genesis chapter 19, verse 14. And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place, for the Lord will destroy the city. But it seemed as one that mocked unto his sons-in-law. Ang iyang mga son-in-laws, wala maluwas, wala mituon niya. Lot's two daughters, so they disrespected his lack of standard. Tungod kay si Lot nagpalayo sa Diyos, ang iyang mga son-in-laws wala gyud mutuo niya, wala mo respeto niya. Ang iyang duha ka anak nga babae walay standards sa pagkakristohanon. Now what is standards? Dapat natay standard sa atong sininaan. Amen? Sa atong morality. Babae lalaki ganing, dili nimo na asawa, ayaw ang ka sa motor. Young people, remember this, we are Christian. Amen? Okay ra nimo nga nay lalaki di sulod sa imong balay, dili nimo bana? No. Isa pagwa may gihimo nga dautan, pastor. Dapat i-provide nimo sa mga tao nga wala kay gihimo. Ang naitabo sa anak nila at kalak silang standard, ilang gihubog ang ilang papa. And then they committed incest with him. Ang mga anak nila wala mosunod sa Diyos, kay sila wala mosunod sa Diyos. Now, parents, if you are not following the Lord, you can expect nga ang imong mga anak mosunod sa Diyos. Why not every Sunday musimba ta? Why not every Thursday nata sa simbahan? Unsa ka importante nga makita sa atong anak nga we love the Lord because we want them to follow the Lord. Amen? So si Abraham misunod sa Diyos, so iyang mga anak misunod sa Diyos. Number 6. If you obey God, we will be greatly respected by God and godly people for years to come. Now, people will remember us with great respect, and they will be encouraged to obey God as well if we obey God. Kung atong sundon ang Diyos, ang mahimutang blessing sa mga tao, sa mga Kristohanon. Ang atong kinabuhi, mahimong memory, maayo nga memory ngadto kanila. In Proverbs chapter 10, verse 7, the memory of the just is blessed. Amen? The memory of the just is blessed, but the name of the wicked shall rot. Ang memory sa mga tao nga mingsunod sa Diyos o sa kahalandumon, panalangin, madasig ka. If your names is quote or remembered, and then katong mga tao nga nakaila nimo, they will be blessed tungod sa imong kinabuhi.
Now, ang reward ihatag sa Dios sa panahon sa rapture. Dili human ta mamatay. Kay bisag patay na ta, our good testimony magamit pa sa Dios para mahimong blessing sa uban. Pastor, sa ibot pasabot nimo. Now, ang Dios nagandam siya reward, right? Ang Bible atong masabta atong mahibaw, it's very clear instruction. Nga sa diha nga mamatay ta, dili na to madawat tayo ng atong rewards. Kano sa na to madawat? During sa rapture. Amen? Sakgaon ang tanan nga naluwas nga nagdawat ni Jesus Christ, mutabot ni Kristo sa kawanangan 7 years. Tuwa dito ta tagaan og rewards. Nga naman dili man panahon sa mamatay ka ihatag mo rewards. Nga naman kay sa diha nga mamatay ka, even you are dead, yet your testimony speak it. Amen? Kung nagtarong ka sa imong kinabuhing Kristohanon, maybe your grandson, mahinumduman nila, my grandfather, he loves the Lord, nahigugma siya sa Ginoo, o ang iyang kinabuhi, nakita namo unsa niya pag-alagad sa Dios, maybe tungod sa imong testimony, ang imong apo, mangalagad sa Ginoo. Amen? And God will give you rewards. Maybe doon na kay amigo, sadyang ang imong kinabuhi, namatay, natuog ka, pero nahimong blessing kanila, even you are dead, ang imong testimonyo, sama ra gihapon nga nagsulti kanila. Amen? Bisag patay na ta, makagain gihapon tag rewards, basta nagtarong ta. Pero kung wa ta magtarong, higson ko sa Ginoo, when people remembered you, unsa may ilang madumduman. Siguro ma-discourage sila. Now parents, mga lulog-lula, remember this. Kung mga lagat na sa Ginoo, doon ay mga tao nga they will be blessed sa atong kinabuhi. In years to come, bisag wala na ta, bisag patay na ta. Ang atong testimony, ang atong testimonyo, mahimo gyapong blessing kanila. So it is very important to obey the Lord nga mosunod ta sa Ginoo. Amen? Number 7, one act of disobedience leads to more disobedience. Now many people fall into deep sin and trouble after giving into a lot of small temptation. Gamay lang nga sala, ikagamay raman nga sala, di lang ko kumusimba o di lang ko magtarong sa akong pagkakristuhanan. Well, that's a small sin. But kung magkumpiyansa ka, ang gamay nga sala, manganak og lain nga sala, magsala, makasala, hangtod, maguba na ang imong kinabuhi. Because that's the nature of sin. Busa importante kayo, all your strength, all your heart, sunda ang Ginoo. Pangita ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw tagay gamay nga higayon o luna ang yawa sa imong kinabuhi. Because Satan, he wants to destroy your life. He wants to kill you. Gusto niya kawatan ka sa tanang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Kung maanad ka og dili musunod sa gamay nga mga butang, mo resulta na og dako nga disobedient sa Ginoo. For example, si David, primero niyang sala, nisaka siya sa atop, namuso siya. Kung tanan, una may babae diya nga naligo, iyang gibuso. Ang hinungdan, paghuman, kay sige siya iyang gibuso, gikabit niya si Batsiba, katong naligo. Kamu pod maligo, siguro hapon nga di mo makita. Kasi ang inyusan nga liguanan, way atop, murag si Batsiba, atopi po na nga di mo makita. Amen, mga babae? Murag di mo mumuimin. Amo na magdilita magsuot taog tarunga sa nina. Aron ang uban dili makasala. Ayaw himua ang kaugalingon nimo nga hinti ka sa sala, nga ubang tao makasala tungod nimo. Amen? Una, namuso siya. Ikaduha, nangabit siya. Ikatulo, iyang gipatay ang bana. Nagsugod sa gamay nga sala. Abuso raman na, pastor, gamay raman na.
Now, ang pagsunod sa Dios nagahatag og proteksyon sa atong kinabuhi. For example, dili ka makighigala sa kalibutan. James 4 verse 4, Ye adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of this world is enmity with God? Now, listen to me, Christian. The friendship of this world is enmity with God. Kaaway sa Diyos. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kung sa imo ganing kinabuhi, di ka mamilig higala. Young people, even men, ladies, ang imo ganing amigo, di ka mamilig amigo, bisag kinsa kalibutanon imong amigo, kaaway na sa Diyos. Dili gusto ang Ginoo na, well, I want that all my neighbors is my friends. Gusto ko tanan akong kaila akong amigo, pero lahi na nga imong close friend. Imong kuyog-kuyugan. Di ko gusto nga muadto ko sa Manila mga unbelievers ang akong kuyog. Nga naman, kay basig ma-influence ko nila, basig madala ko nila sa paghimo og dautan. No, og dili ka mutuon yana, young people. Bisag unbeliever ang imong mga classmate, grabe ka, enjoy kayo ka. Yeah, there's no guilt. Pero siguro nimong kuyog nila o aha mo magdoro, mag-inom ba mo o sa inyong gihimo nga dili na kabubuton sa Ginoo. There is guilt inside. Because you have the Holy Spirit, but again and again magkahinay na hantod ma-appeal na ka sa ilang gihimo. O tungod ang iyang mga higala, ang imong higala dili Kristohanon, kuyog-kuyog kanila, nag-inom sila, mingon kag koklay ako, o koklan, kokra mo. Hantod, bila ka bulan, dili na ka, ingon sa, di na lang kok, apil na lang kog beer. Hantod, magkadako ang sala, nga imong gihimo. Hantod, mag-adik-adik na, hantod ma-adik na ka, hantod mapriso na ka. O okay lang sa imo, bisag kinsay uyab, okay naman na. Hantod naburusan na ka. Nagkadako ang sala, gikan, man nagsugod. A small sin. Man nagsugod nga adik-adik, ingon sila sa survey, ang tanang mga adik nagsugod sa bisyo nga gamay. Way mga adik nga tao nga dili mo inom, nagsugod sa gamay nga bisyo. Walay adik nga na adik diretso kay nag-take og syabo. No! Nagsugod sa gamay. Lisod ang pag-take og syabo. Lisod ang pag-adik-adik kung wa pa kay bisyo. Magsugod, magsigarilyo, mag-inom. Nagsugod, suroy-suroy sa mga unbelievers, dili mga Kristohanon. The Bible says, you adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will a friend of the world is the enemy of God. You become an enemy of God. Why? Tungod sa gamay nga disobedient sa Ginoo. Ang pagsunod sa Dios, dili na kayuhan sa imong lolo, dili na kayuhan sa church, di na kaayuhan sa imong ginikanan, imo nang kaayuhan. And Deuteronomy chapter 10 verse 13, giklaro gigayon sa Ginoo, Deuteronomy 10:13, to keep the commandments of the Lord, pagsunod sa sugo sa Dios, and His statutes, pagsunod sa iyang pulong, which I command thee this day for thy good. Amen? For thy good. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung magmiserable ang imong kinabuhi, inaon masakitan ta. As your pastor, as your parents, as your churchmate, mag-uol ta. But number one, ikaw, ang imong kinabuhi, maoy una gyud nga maepektuhan. Na kumusunod ta sa Dios, kita mo'y unang mabulahan. Amen? Maybe you are smiling this afternoon, ika mutuo naman, murag di kay kamuto, but someday, mubalik ka diri, nga moingong yung ka, tinuod giday, ang pulong sa Ginoo. Now, Christian, Satan knows also
kinsa ka. If you are a believer, if you are a child of God, nakaila ang yawa nato nga anak ta sa Dios. And he tried his best para kita nga mga Kristohanon di ta mahimong blessing sa uban. Maguba ang atong kinabuhi. Gusto sa yawa nga mubalik ta sa Ginoo, mga lagad ta sa Ginoo, pero iya na tang kawatan sa mga maayong butang sa atong kinabuhi. Ang gusto sa yawa mubalik ta sa Ginoo nga nagkiang na ta. Ang atong kinabuhi miserable na. O mingon ang mga tao tanawa. Nangalagad na sila sa Ginoo, tanawa. O gigabaan na sila sa ilang santos. Pero ang tinuod di ay tungod kay naingon ana ta, tungod kay wata mo sunod sa Ginoo. Sometimes maigsoon ko sa Ginoo, makaingon ko sa akong unahuna. It's a very simple, sometimes the problem of the Christian. Kung musunod pa lang sa tambag, sa pulong sa Ginoo, ang problema, dili gyud na magdugay ang problema. That's the problem, masolve ang problema. Problema sa panginabuhi. Kung mag-honest lang mo, magkugi lang mo, mag-faithful mo sa inyong pagsimba, sa inyong offering, I believe 101% kan Diyos mo bless nato. Pero kung mo trabaho po, dili pwede. Mga apply trabaho, pag apply trabaho, mingon, sir, sakit man akong likod. Sir, kapoy man. Duha mi kabuok mo trabaho diri. Ina ka. Akong gi-interview. Pila ka minuto mo mulaog sa manok isa. 30 minutos. Sa ina ka sa usa ka adlaw. 8 hours, tulura ka oras imong trabaho. Pag uban maglingkod na dito, niya mangayog takog sweldo, unsa may kaugmaon niya na? Ang pulong sa Dios nagsulti. Kadili ka bubuton sa Ginoo nga tapulan ta. Amen. Patrabahoon pag may kayo nga opportunity unsa diya na saligan og kwarta, hala. Kawato ng kwarta. Magpalit og isda, balig 100. Ang isda na abot 20 pesos na lang. Naunsa na. Now, Christian, kumusunod lang kita sa Ginoo, klaro gyud kayo ang atong kinabuhi nga i-bless na sa Ginoo. Amen? Now, ang pagsunod sa Dios para na sa atong kaayuhan. Just remember that. It is for your own good. Para na sa imong kaayuhan. O kung musunod ka sa Dios, pangunang mabulahan ikaw. Usahay, sige na kong isulti ninyo, what if I will not to be God? What if ang akong kinabuhi, wa na ko gihatag sa Ginoo? Sa diya nga, na-save ko sa Clarin, wa na ko gisunod ang Ginoo, wa ko mag-faithful, by the grace of God, no, dagang kong mga kuansan sa kinabuhi, mga problema. Salamat ko sa Ginoo, God is so good. Sa diyang Ginoo, makiksulti na ako, mubalik na sa ko sa Ginoo. But what if I will not follow the Lord? Gwadi ko musunod sa Ginoo, mao na akong himuon. Unsa ka nga klase nga kinabuhi nga akong gikinabuhi karon? Can you imagine? Di ko kabalo mo basa, di ko kabalo mo sulat, piting bugua kayo. Kinsa may muswildo, may mas Judith kay Brightman. Kinsa may muswildo nako. Ya kawatan pag yun. Dili kasaligan, pero sa dayon ko, Lord, I will follow you. Himuon ako tanan, nga makita ko, nga mahimo kong blessing sa uban. Ambot lang ko, nakitaan ninyo ko sa una, sa bata pa ko. Kaingon yung mo gluoy yung kay ko. Pag kaminyo na mo ni Jima, ingon ang akong pastor, naminyo po diya ni Sbado, noog kuan, nagtrabaho sa bangko. Ang mga tao ko, mga igsuon, nagtanaw ni Jima, kaluoy ni Jima, ngayon ang isugot. Kanaman, barumbado nga tao. Pero by the grace of God, mga igsuon ko, sige, dili kay ang atong kinabuhi sa diya nga maluwas ta, mausab dayon, tanan, bag-o nagyug kayo, no? It's little by little. I will tell you this, kung di lang ka muundang sa pagbasa sa Bible, pag-ampo, pagsunod sa Diyos, maabot rin ang panahon nga ang imong kinabuhi, dunay dako nga kausaban kaysa una. Amen?
Usa, sunod lang kita sa Ginoo. It's only by the grace of God makasunod ta sa Dios. Siguro unya masayop ta, ugma masayop ta. Basta di lang yun tamo undang sa pagsunod sa Dios. Doon na dakong kahimuan nato sa atong mga anak, sa atong pamilya. O bisan patay na ta, doon na tayo maayo nga testimonyo. Doon na tayo mga tao nga maluwas sa atong kinabuhi. Doon na tayo mga tao nga madasig sila kung ilang madumduman ang imong ngalan. Amen? Pero kung di ta mosunod sa Dios, parents, luoy ang atong mga anak. Sila sad, dili na sad mosunod sa Dios. Ang ilan sang kinabuhi, pariya nato, mahimong miserable. Little by little, ang Diyos magausab sa atong kinabuhi. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo kanamo. Salamat, Ginoo, sa panalangin nga imong gibubo sa among kinabuhi. Bisan tuod, Ginoo, unsa ka lisod ang kinabuhing Kristohanon. Tabangi kami, Lord, nga makasunod kami kanimo. Lord, we acknowledge, O God, that sometimes, Lord, it's hard to follow you because the devil is working hard to give us unbelief sa among kasing-kasing. But Lord, help your people, O God, nga hantod sa imong pagbalik, Ginoo, usahay masayop mi, pero mobalik mi, aron mo sunod mi kanimo. O tabangi ang mga Kristohanon, Ginoo, nga ilang masabtan, O God, ang pagsunod diya kanimo, Ginoo, dunay dako kayong kahimuan sa among kinabuhi. Kinahanglan namong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen.